Kapag ang isang nagdadalamhating ina ay natuklasan ang pagkakaroon ng isang babae na iniingatan ng kanyang asawa mula sa kanya, sinisiyasat niya ang katotohanan tungkol sa estranghero at binubuksan ang mga bagay na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Si Claire, isang buntis, ay nasisiyahan sa kanyang pagligo sa gabi habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sa kabilang banda, ang isang magandang nakababatang babae na nagngangalang Angie ay tuwang-tuwa na pumunta sa isang lugar na suot ang kanyang magandang damit. Samantala, nakaramdam ng matinding sakit si Claire at nakita niyang duguan siya. Iniipon niya ang kanyang lakas at nagmaneho papunta sa ospital habang tinatawagan ang kanyang asawa. Kasabay nito, ang kanyang asawang si Dan, ay nagkakaroon ng oras ng kanyang buhay kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Brett, sa isang party kung saan naruroon si Angie at nabigong sagutin ang galit na mga tawag ng kanyang asawa. Ang party ay naging puspusan, at ang mga tao ay nagiging hype mula sa alak at ipinagbabawal na mga sangkap habang sa wakas ay dumating si Claire sa ospital. Kasabay nito, humiga si Angie sa isang sofa sa isang random na silid sa party nang may lumapit sa kanya na lalaki. Makalipas ang ilang oras, dumating si Dan sa silid ng ospital ni Claire kasama ang babaeng tahimik na nagdadalamati sa kanyang pagkawala. Pagkatapos ng trahedya, gumugol ng oras si Claire sa pagkuha ng litrato, ngunit ang kanyang mga kinukunan ay walang buhay na mga hayop sa paligid niya. Pumupunta rin siya sa pagpapayo ng grupo kasama si Dan at iba pang mga mag-asawang nawalan ng kanilang mga sanggol. Regular siyang bumibisita sa kanyang doktor upang matiyak ang kanyang paggaling, ngunit dahil sa kanyang pananakit, tinutukoy ng doktor ang paggawa ng higit pang mga pagsusuri para sa kanya at pag-iwas sa pagpapalagayang loob. Habang nagmamaneho siya pauwi, tinawagan niya si Dan, ngunit hindi sinasagot ng kanyang asawa ang mga tawag niya. Buti na lang at nadaanan siya nito sa isang establishment, kaya pinili niyang mag-park at tumawag ulit sa kanya. Tuwang-tuwang lumabas si Claire sa kanyang sasakyan at tinawagan ang kanyang asawa sa telepono. Sasabihin na sana niya sa kanya na siya ay nasa lugar, ngunit sinabi ni Dan sa kanya na siya ay nasa isang fundraiser, kaya hindi siya makapagsalita ngayon. Hindi alam na ang kanyang asawa ay nanonood sa kanya na kasama si Angie sa labas ng kanyang kotse at pumasok sa isang motel. Nawasak ang puso, umuwi si Claire at tumakbo para ilabas ang stress. Naghahanda siyang maligo pagkatapos at tinitigan ang sarili sa salamin. May nakita siyang mga stretch mark na nagpapaalala sa kanyang nabigong pagbubuntis, at biglang tumulo ang dugo sa kanyang hita. Gayunpaman, sinusuri niya ito at wala siyang nakita. Nagambala siya nang may kumakatok sa kanilang pinto, kaya lumabas siya at nakita si Brett, ngunit hindi niya ito binuksan at pinanood ang lalaki na balisang umalis. Pagdating ng gabi, nagkunwaring walang alam si Claire tungkol sa kanyang natuklasan, ngunit tinanong niya si Dan tungkol sa kanyang araw kung saan sinagot niya ito ng kasinungalingan tungkol sa pagiging nasa fundraiser kasama si Brett. Ang asawa ay nagpahayag ng kanyang sama ng loob sa kaibigan ng kanyang asawa, na dating isang sikat na manlalaro ng football, ngunit determinado si Dan na protektahan ang kanyang imahe. Tinanong niya kung ano ang gustong pag-usapan ng kanyang asawa, kaya binanggit ni Claire na naisip niyang dumaan siya sa kotse nito pauwi. Inabala siya ni Dan sa pamamagitan ng pagpapaulan sa kanya ng mga halik kaya sumabay ang babae sa kanyang paglalaro. Hindi nagtagal, lumala ang eksena, at tumungo sila sa kwarto. Gayunpaman, naramdaman ni Claire ang sakit, at sa kabila ng pagtatago nito kay Dan, naramdaman ito ng kanyang asawa, kaya agad itong huminto, na iniwan ang kanyang asawa na mas bigo. Upang ilihis ang kanyang paghihirap, binuksan niya ang kanyang workshop at sinimulang i-edit ang mga larawang kinuha niya kanina. Ang masama pa nito, nalaman ni Claire kinabukasan, sa panahon ng kanyang check-up, na ang pisikal na pinsala sa kanyang katawan dahil sa trahedya ay nag-iiwan sa kanya ng maliit na posibilidad na mabuntis, at kung gagawin niya, maaaring magkaroon ng higit pang mga komplikasyon. Nang gabing iyon, pumunta si Claire sa motel at nakita ang kanyang asawa. Sa sandaling umalis siya, sumilip siya sa bintana ni Angie at pinapanood ang babae habang naghahanda para sa isang gabi sa labas. Nang lumabas ang babae, si Claire ay nagkunwaring nangungupahan sa kabilang silid sa pamamagitan ng pagkalikot ng kanyang mga susi sa pintuan. Sinundan niya si Angie sa isang bar at pinagmamasdan siya mula sa malayo, nakikita kung paano naaakit ng babae ang atensyon ng mga lalaki. Sa sorpresa ni Claire, nagkamali ang tingin ni Angie sa kanya bilang isang talent scout, kaya ipinaliwanag niya na maaari siyang sumayaw, umarte, at magmodelo. Nilinaw ni Claire ang hindi pagkakaunawaan at ipinaalam sa babae na isa siyang photographer.
Hinahabol siya ni Angie para bigyan siya ng contact information kung gusto niyang makatrabaho siya. Pagkatapos, ang nagdadalamhating babae ay nagpapatuloy sa kanyang pagpapayo sa grupo at nakipagkita sa kanyang asawa doon. Sinisiyasat ng facilitator si Dan upang sabihin ang kanyang isip, at ipinagtapat niya kung paano pinlano ang lahat, kabilang ang pagiging ama, ngunit hindi niya naisip ang mga pangyayari. Idinagdag niya na hindi nila inilibing ang sanggol dahil tumanggi ang kanyang asawa, kaya ipinakremate ng ospital ang kanilang sanggol. Nang marinig ito ni Claire, naghahallucinate siya ng mga alimango na gumagapang sa sahig na na-distract siya sa sinasabi ni Dan. Inaanyayahan siya ng facilitator na magsalita, ngunit siya ay wala sa isip, kaya inanyayahan sila ng lalaki sa isang ritual sa tubig na maaaring maging panimulang punto para sa pagpapagaling. Sabay-sabay na sagot ng mag-asawa, pumayag naman si Dan habang tumanggi naman si Claire. Nang marinig ang sagot ng asawa ay sumang-ayon na lang siya sa kanya. Noong gabing iyon, nagtungo siya sa kanyang workshop upang i-print ang larawan ng kanyang walang buhay na sanggol, ngunit dahil sa kawalan niya ng pag-iisip ay nabuhusan niya ng alak ang larawan, ngunit isinasabit pa rin niya ito sa kanyang corkboard. Kinabukasan, nakipagkita si Claire kay Angie sa ilalim ng pagkukunwari ng pagkuha ng kanyang mga larawan. Malabo niyang sinasagot ang mga tanong ng modelo tungkol sa proyektong ito, habang sinasamantala ng photographer ang pagkakataong makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Di nagtagal, natuklasan ng photographer na si Angie ay 19 na taong gulang, kaya siya ay nagtanong pa, ngunit ang modelo ay nais na ipagpalit ang impormasyon para sa pera. Dahil hindi tumugon si Claire, tumalikod siya para alisan ng laman ang kanyang pantog, kaya naiinip ang photographer. Pinigilan siya ni Angie na umalis at tinanong kung maaari niyang itago ang isang sikreto. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Claire ang kanyang buntis na tiyan, na nag-trigger ng trauma ng photographer, kaya umalis siya. Sa bahay, agad niyang inayos ang kanyang bag, ngunit pinigilan siya ni Dan. Inakusahan siya ng asawa ng panloloko, na nagsasalaysay ng kanyang natutunan. Nilinaw ng asawa na si Angie ay kasintahan ni Brett. Sa kasamaang palad, si Angie ay may hindi naaangkop na mga larawan ng kanyang kaibigan, kaya kailangan niyang tumulong. Sinabi ni Claire na kung totoo ang sinasabi niya, dapat ay ipinaliwanag niya ito sa kanya noong binigyan siya ng pagkakataon, ngunit sinabi ni Dan na hindi niya ginawa dahil buntis si Angie, na maaaring magdulot ng trauma ng kanyang asawa. Sa pag-unawa sa punto ng kanyang asawa, tinanong niya kung plano ng buntis na alagaan ang sanggol, ngunit si Dan ay walang kaalam-alam. Samantala, binisita ni Brett si Angie sa motel, at magkasama sila sa isang madamdaming gabi, ngunit pagdating ng umaga, nagpapakita siya ng kawalan ng interes sa babae. Sa kabilang banda, maagang umalis si Dan para sa trabaho, at sinusundan siya ni Claire. Kinunan niya ng litrato ang tatlo at nakita niyang nakikipagtalo ang kanyang asawa kay Brett habang si Angie ay nanonood mula sa malayo. Gayunpaman, napuno siya ng selos habang nasaksihan kung paano inaaliw ni Dan ang babae, kaya umuwi siya upang i-print ang mga larawan kasama ang kanyang asawa. Ikinabit niya ang larawan ni Angie sa kanyang corkboard at pagkatapos ay pumunta sa isang broadcast station para mabunyag ang mga larawan. Di nagtagal, galit na nakipag-usap si Dan sa isang tao sa telepono tungkol sa kontrobersya ni Brett dahil ang mga sponsor ay umatras sa fundraiser. Samantala, inis ka ni Claire ang artikulo ng chismis tungkol sa di umano'y pagbubuntis ni Angie kasama ang mga larawang ipinadala niya. Nang gabing iyon, pumunta si Brett sa kanilang bahay, at pinagmamasdan ni Claire ang kanyang asawa at ang hindi inanyayahang bisita mula sa malayo. Ipinakita ng atleta kay Dan ang isang video na kinuha ng isang tao mula sa party kung saan nakilala niya si Angie at sinabing ipinadala na ito ng lalaki sa maraming tao. Hindi matiis ng asawang lalaki na panoorin ang footage at pinuna ang kanyang kaibigan sa pagsuntok sa lalaking iyon at nagdulot ng higit pang gulo. Pagkatapos, sinisiyasat ni Claire ang sitwasyon, ngunit ipinagkibit-balikat siya ni Dan nang hindi nagbibigay ng mga detalye habang hinahayaan si Brett na manatili sa gabi. Sa makatuwid, habang nililinis ng bisita ang kanyang sarili, sinubukan ng photographer na tingnan ang kanyang telepono ngunit nabigo habang bumalik si Brett. Kinaumagahan, ipinaalala ni Dan sa kanyang asawa ang tungkol sa fundraising party, na napakahalaga sa kanya. Aalis siya para magtrabaho, at binati ni Brett si Claire. Siya ay nagtatanong tungkol sa kanyang damdamin sa pagiging isang ama at ang kanyang mga plano para kay Angie. Matapat na sinagot ng atleta na hindi siya father material at walang konkretong plano para sa buntis dahil umaasa siya kay Dan upang harapin ito.
Pagkatapos, binuksan niya ang computer ng kanyang asawa at hinanap ang mga file ni Angie. Nahanap niya ang kanyang pahina sa social media at nakita ang isang larawan ni Angie na nakakapit kay Dan sa party, na ikinagalit niya. Dahil sa selos, nilunod niya ang sarili sa alak. Pagkatapos, hinanap niya si Angie sa isang bar kung saan hinarap siya ng taong hinahanap niya sa pag-stalk sa kanya at pagiging asawa ni Dan. Siya ay suwail na umiinom ng alak at sumasayaw ng mapang-akit para makuha ang atensyon ng mga lalaki, kaya kinaladkad siya ni Claire palabas at inihatid sa bahay. Sa motel, malabong nagkwento si Angie tungkol sa gabi ng party, sinabing nag-away sila ni Brett habang inaakala niyang naglalandian ito. Idinagdag niya na iyon ang nangyari sa party ngunit tumangging magpaliwanag ng tanungin ni Claire kung gaano kahirap ang sitwasyon. Pagkatapos, ang photographer ay tumitig sa bintana at nakita ang refleksyon ni Angie sa halip na ang kanyang sarili. Nang tingnan kung tulog na ang buntis, kinuha niya ang kanyang sigarilyo at humiga sa likod niya, dahan-dahan na hinihimas ang tiyan ni Angie. Kinabukasan, sinamahan siya ni Claire sa isang doktor kung saan nakita nila ang ultrasound ng sanggol sa unang pagkakataon. Pareho silang nabighani, ngunit biglang nagbago ang mood ng buntis at umalis sa hospital. Bumalik si Angie sa motel at nakakita ng insulto na nakasulat sa kanyang pintuan, kaya ginawa niya ang lahat upang linisin ito. Dumating si Claire pagkatapos at nagtanong kung okay lang siya, ngunit hindi siya tumugon. Hindi nagtagal, umuwi si Claire at masayang ipinakita ang ultrasound picture ng baby ni Angie sa kanyang corkboard. Ginagawa niya ang kanyang nakagawiang pagligo sa gabi at naghahalusinate na kasama niya ang buntis na babae, hinahawakan ang kanyang sarili, kaya sinasalamin niya ito. Gayunpaman, nakakita siya ng dugo sa tubig at natakot. Nagising siya mula sa kanyang panaginip at natagpuan ang kanyang sarili sa sahig ng kanyang banyo. Kinabukasan, pinuntahan niya si Angie, ngunit wala na siya. Tinawagan siya ni Dan dahil huli na siya sa kanilang group counseling. Pagdating niya, nasaksihan niya ang seremonya ng tubig kung saan nagpaalam ang mga magulang sa kanilang mga namatay na sanggol habang nag-aalay sila ng kandila, at kumakanta para sa kanila bilang paggunita sa kanilang paghihiwalay. Gayunpaman, nag-hallucinate si Claire na sina Dan at Angie ang gumagawa ng seremonya, na ikinagagalit niya at nagdudulot ng kaguluhan. Umuwi siyang bigo ngunit napagtanto niya na bukas ang gate sa likod bahay. Nahanap niya si Angie sa kanyang pagawaan, na natuklasan na ang lahat ng mga larawan sa corkboard. Nag-aalalang tanong ni Claire tungkol sa kanya, na itinuturo na gusto lang niyang alagaan ang sanggol, ngunit iginiit ng nakababatang babae na hindi ito isang bagay na maaari niyang pakialaman. Sumagot si Claire na mayroon siyang mga karapatan, ngunit pinagalitan siya ni Angie at kinuha ang larawan ng ultrasound. Sinubukan ng photographer na bawiin ito, at hindi nagtagal, sinakal niya ang buntis. Nang malapit nang mahimatay si Angie, bumitaw siya at nakita niyang tumutulo ang dugo sa kanyang mga larawan sa corkboard. Ang buntis na babae ay nakakuha ng pagkakataong makatakas, at sinundan siya ni Claire ngunit nabigo siyang habulin ito. Hindi nagtagal, naghanda ang asawa para sa fundraiser party habang si Angie ay nagsusulat ng isang bagay sa kanyang dibdib gamit ang kolorete habang tinitigan niya ang kanyang refleksyon ng may determinasyon. Pagdating ni Claire sa venue, balisa na binati siya ni Dan at sinabing sa palagay niya ay hindi siya dapat narito, ngunit dahil may mga reporter at natatakot siyang magdulot ng kaguluhan, sinamahan niya ang kanyang asawa sa loob at sinenyasan si Brett na sumama upang makaiwas sila sa mga reporter. Sa party, buong pagmamalaki na nagbigay ng talumpati si Dan tungkol sa dahilan ng kanilang fundraiser, isang programa na tumutulong sa personal na pag-unlad ng mga tao. Habang si Claire ay umiinom ng alak habang si Brett ay nakaupo sa sobrang sama ng loob. Habang nakikisalamuha si Dan sa kanyang mga bisita, mariin niyang binulungan ang kanyang asawa na umuwi at tumawag ng taxi, na tinanggihan naman ito. Bigla siyang tinawag ng gwardya dahil sa ilang problema, at sumunod si Claire, na nakita si Angie bilang isang kapistahan ng paparazzi dahil nagprotesta siya na may nakasulat na salitang, "Respect," sa kanyang dibdib. Habang itinutulak ni Dan ang nagprotesta sa isang kotse, patuloy siyang sumisigaw na nararapat siyang igalang. Nang makitang papalapit ang kanyang asawa, pinuntahan niya ito upang pigilan siya sa pakikialam, ngunit nagalit si Claire. Tumayo si Dan para pigilan siya at pinaalis kasama si Angie. Dahil sa pagkabigo, nagtago sina Claire at Brett sa imbakan ng kusina upang mailabas ang kanilang stress sa pamamagitan ng paninigarilyo at mga ipinagbabawal na sangkap.
Samantala, humingi ng paumanhin si Dan kay Angie dahil sa pagiging irresponsible niya noong gabing iyon. Ang babae ay tumugon na ito mismo ang sinabi niya kay Claire at nagsalita tungkol sa photographer na kumukuha ng mga larawan sa kanya at napagpasyahan na siya ay umiibig sa kanya. Nagambala si Dan, at sinamantala ni Angie ang pagkakataong bumaba ng kotse, tumakas mula sa lalaki. Sa kabilang banda, umalis sina Brett at Claire sa party habang hindi pinapansin ang mga tawag ng asawa. Di nagtagal, nakarating sila sa dalampasigan na madalas niyang pinupuntahan kung saan siya gumugol ng isang madamdaming gabi kasama si Brett. Sabay-sabay, gumagala si Angie sa mga lansangan, iniinom ang kanyang mga kalungkutan. Pagkatapos, tinitingnan ni Claire ang kanyang refleksyon sa bintana ng sasakyan at nakitang buntis siya. Nagpatuloy sila sa paninigarilyo sa kotse, kung saan ipinahayag ni Brett kung paano magiging mabuting ama si Dan at kung gaano siya kakilakilabot bilang isang tao. Pagdating ng umaga, nagising si Claire, nakita silang pinapanood sila ni Angie sa labas ng sasakyan. Walang salita, umalis ang nalulungkot na babae at dumiretso sa dagat. Sinundan ni Claire ang babae hanggang sa kainin siya ng alon. Nakakakita siya ng mga pangitain ng isang sanggol bago kainin ng kadiliman. Bigla siyang itinaas ni Brett, at walang humpay na hinampad sila ng alon. Natagpuan ni Claire ang kanyang sarili na mag-isa sa dalampasigan makalipas ang ilang sandali. Hindi nagtagal, dumating ang mga unang tumugon at si Dan upang alagaan siya. Sa pag-uwi, si Claire ay naligo ng mahabang oras at desperado na kinukuskus ang sarili. Hinihimok siya ng kanyang asawa na huminto, pinupunasan siya, at binibihisan siya habang siya ay nananatiling tahimik at nanginginig. Pagkatapos, nagsisiksikan ang news media sa labas ng kanilang tirahan habang ginagawa ni Dan ang kanyang makakaya upang tulungan ang mga awtoridad na mahanap si Brett. Sa kasamaang palad, nabigo silang mahanap siya, at ang kanyang mga bagay lamang ang ibinigay kay Dan. Kinabukasan, ipinaalam sa kanya ng asawa na natagpuan ang bangkay ni Brett. Gayunpaman, nag-aalala lamang si Claire kay Angie, na hindi nakita sa eksena. Nagmamadaling hanapin siya ng photographer sa kabila ng mga pagtatangka ni Dan na pigilan siya. Bumalik siya sa dalampasigan at nakita si Angie sa tabi ng dalampasigan. Galit na kinumpirma ng nag-iisang babae kung ang babae sa balita na kasama ni Brett ay si Claire. Pinagtibay ito ng photographer, kaya mas nagalit si Angie. Iginiit ni Claire na gusto lang niyang alagaan ang sanggol, hindi pinapansin na wala ang babae sa eksena, na naging sanhi ng trahedya ni Brett. Galit, bumangon si Angie, sumisigaw na walang sanggol dahil hindi niya ito pipilitin, ngunit hinabol at sinampal siya ni Claire. Sa wakas ay inamin ang katotohanan tungkol sa gabi ng party, sinabi sa kanya ni Angie na inimbitahan siya ni Brett ngunit ipinasa niya siya sa kanyang mga kaibigan nang siya ay ganap na lasing. Kinuna ng mga lalaki ang lahat at pinagtawanan siya pagkatapos gamitin ang kanyang katawan habang itinapon siya ni Brett. Sandaling inalis ng wasak na babae ang kanyang matapang na harapan at itinulak si Claire palayo habang naglalakad siya sa dagat. Ang photographer ay humihikbi at napansin ang dugo sa kanyang sapatos. Tiningnan niya si Angie at nalaman niyang duguan siya. Kaagad, kinaladkad niya ang babaeng duguan at dinala sa ospital, umaasang maiwasan ang pagkalaglag. Pagkatapos ng sabik na paghihintay sa resulta, sinabi ng doktor sa kanya na ligtas si Angie, ngunit wala na ang sanggol dahil uminom siya ng gamot para ipalaglag ito. Nang maglaon, umuwi si Claire at hinanap ang cellphone ni Brett. Sa wakas ay nakita na niya ang video, at hindi niya mapigilan na umiyak. Makalipas ang ilang oras, umuwi si Dan, at kinumpronte siya ni Claire tungkol sa tunay na nangyari kay Angie. Mahigpit niyang sinabi sa kanya na dapat ay itinigil na niya ang mga bagay-bagay mula noong nasa party siya. Binigyang diin niya na napakadalisay ni Angie para makaranas ng ganitong trahedya. Sinubukan ni Dan na kumilos na walang kaalam-alam, ngunit ipinakita sa kanya ni Claire ang video. Siya ay umatras, at ang asawa ay humakbang pasulong. Ipinaliwanag ng asawang lalaki na ang lahat sa party ay lasing, at siya ay walang alam sa kanilang ginagawa sa kabilang silid. Tinitigan siya ni Claire nang may pag-aakusa, at pagkaraan ng maikling sandali, ipinagtapat ni Dan na pinili niyang huwag makialam. Kinabukasan, inalis ni Claire ang lahat ng larawan sa kanyang corkboard, kasama na ang nag-iisang larawan ng kanyang sanggol. Nang maglaon, binisita niya ang kanyang doktor para sa kanyang regular na check-up at nalaman niyang buntis siya. Pagkatapos ay nagmamaneho siya pauwi na may ningning sa kanyang mukha. Bumaba si Claire sa isang gasolinahan at nakita niya si Angie sa kabilang kalye, tinitingnan ang kanyang edad kasama ang mga damit na suot niya.
Sumakay ng bus si Angie, at kontentong ngumiti ang photographer, na ngayon ay isa ng ina. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.